What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang official translation scans ng Jujutsu Kaisen Chapter 250. Sa pinakaunang page, may kita natin na nafi-feature si Yuta along with an explanation kung paano gumagana ang kanyang barrier technique na ang all-encompassing unequivocal love. Nasabi ditong sa dinami-dami ng mga nakopyang curse techniques ni Yuta, pwede siyang pumili ng isa doon at yun ang mag-i-imbue sa kanyang barrier. At ang natitira naman ng mga curse technique ay magsascatter sa loob ng kanyang domain in the form of katanas na nakita nga natin sa previous chapter. Nabanggit din dito na kahit na si Yuta lang ang pwedeng gumamit ng bawat katanang yun, it is still unknown unless mahawakan niya yun mismo, saka lang niya madidistinguish at ma-identify kung ano ang curse technique na naka-imbue sa katanang yun. Meaning hindi niya alam kung alin ang dadamputin niya at kailangan niya ng napakabilis na decision making at skills para magamit ang kung anumang katanang madadampot niya. Tapos yun ay ginamit na nga nitong si Yuta ang curse technique na nakopya niya kay Dhruv na ang pagsamo ng mga Shikigami in the form ng mini Rikas na na-evade naman easily ng King of Curses, subalit pumasok na dito si Yuji habang tinatadtad ng suntok si Sukuna. Na-block yun ni Sukuna, however since meron nang ang soul punch itong si Yuji ay nagawa niyang mapanginig ang soul ni Sukuna kahit na naharangan niya yon. Along with that, hindi pa itinigil ng tatlong ito ang barrage of attacks kay Sukuna at nagpatuloy pa ang kanilang atake habang unti-unting sinusugod at sinusuntok ni Rika si Sukuna mula sa itaas. Na naiwasan naman ni Sukuna at kung papansin niyo habang nagpapatuloy ang laban na to, hindi pa rin tinitigil ni Sukuna ang pagbitaw sa ginagawa niyang Hollow Wicker Basket dahil still as of this moment hindi pa rin niya alam kung ano ang curse technique na naka-imbue sa barrier ni Yuta na maaaring tumama sa kanya dahil may sure hit effect yon. Kaya kailangan niya mag-ingat at kailangan niyang i-maintain ang kanyang Hollow Wicker Basket. However, kahit na naiwasan ni Sukuna ang mga sunod-sunod na atake nun mula kay Rika, Yuta at Yuji, nagtamo pa rin siya ng damage dahil yon pala ay ang effect ng curse technique ni Dhruv na kinopya ni Yuta. Kung hindi nyo pa alam, ang mga sinasamo ng mga Shikigami ni Dhruv ay nagiiwan ng kanilang sariling barrier techniques or sariling domains sa kanilang path. Naging dahilan naman kung bakit nagtamo ng unexpected damage si Sukuna, subalit hindi naman yun ganun ka-vital at siguradong kayang-kayang makasurvive ni Sukuna at gamitan to ng reversed curse technique. Subalit ipinagpatuloy pa rin ni Yuta ang pag-atake kay Sukuna sa pamamagitan naman ng curse technique na nakopya niya kay Uro Takako na ang space bending. Dito na nagkaroon ng realization si Ryomen Sukuna na mahihirapan siya sa laban na ito dahil unang-una nang dahil sa laban niya kay Gojo Satoru ay bumaba ang kanyang output ng reversed curse technique kaya nahihirapan siyang ihilang kanyang parte ng katawan na na-damage instantly at bumaba din ang kanyang cursed energy output. To the point na kasing pantay na lamang niya ng cursed energy output itong si Yuta. Nang dahil din sa naidulot na damage sa kanyang ni Gojo Satoru ay hindi din niya magawang mailatag ngayon ang kanyang malevolent shrine. At isang bagay pa, hindi magagamit ni Sukuna ang kanyang world that cuts the world dahil hindi niya mailolaunch ang kanyang dismantle as long as ginagawa niya ang Hollow Wicker Basket. Meaning talagang nasa napaka-narrow na choices ang King of Curses. Si Rika at si Yuji naman nagpe-prepare ng isang atake na para bang ginawang isang sibat ni Rika itong si Yuji habang si Yuji naman ay ipinoposition ang kanyang limbs o ang kanyang mga braso at paa para mag-complement sa aerodynamics at para magkaroon ng less air resistance. Habang si Yuta naman ay nagpe-prepare ng panibagong atake sa pagdampot ng panibagong katana naman habang nade-distract ang King of Curses sa paparating na si Yuji. Nang dahil sa pagsalag ni Sukuna sa dalawang atake ito ay completely na-occupy ang lahat ng apat ng kanyang kamay habang mine-maintain ang Hollow Wicker Basket. Subalit tulad ng dati, nag-shake na naman ang soul ni Sukuna nang dahil sa ginawang atake nitong si Yuji. May kita din natin dito na para bang nagko-commit ng isang armbar si Yuji para baakin or para baliin ang joint ng kamay ni Sukuna. Dito din nabanggit ni Sukuna na nakikita talaga ni Yuji maging ang borderline or ang para bang border kung saan nandun nakahati ang soul ni Megumi Fushiguro at ang kanyang soul. Ang mismong gap na yon na nakikita ni Yuji Itadori ay ang pinaka-spot kung saan pinapatama niya ang kanyang mga atake para gisingin si Megumi Fushiguro at para pababain ang epekto ng ginawang bath nitong si Sukuna na nagpapatulog at nagsusuppress sa soul ni Megumi Fushiguro. Na-realize din itong si Sukuna na habang tumatagal na tinatamaan siya ng mga atake ni Yuji ay unti-unting bumababa ang output ng kanyang cursed energy, meaning unti-unting chini-chip away nitong si Yuji ang cursed energy output ni Sukuna habang nagpapatuloy ang laban.
para bang kinopya na naman dito ni Gege Akutami ang isa sa mga skills ng isang karakter sa Hunter x Hunter na si Knuckle. Nangangahulugan lamang na habang tumatagal ang laban sa gitna nila ay talagang pahina ng pahina si Sukuna nang dahil sa mga tinatamo niyang atake mula kay Yuji, na nagpapakita din na napakalakas na din talaga ni Yuji ngayon. Isip dito ni Sukuna na maaring ang pakay nitong si Yuta at ni Yuji ay ang ipagpatuloy ang pagpapababa ng output ni Sukuna to the point na hindi na nito kayang i-maintain ang kanyang Hollow Wicker Basket. Dito din niya na-realize na maaring ang ginagawa ng dalawang ito ay ang pahinain talaga siya at ang itama sa kanya ang sure hit effect ng curse technique na inimbue nitong si Yuta sa kanyang barrier na ang Jacob's Ladder, dahil surely kapag tinamaan siya ng curse technique na yun, automatic eradicated siya agad. Subalit habang napakalalim ng iniisip ni Ryomen Sukuna ay nakapulot na naman ng panibagong katana si Yuta at nakopya niya ang curse technique naman ni Togi Inumaki ng cursed speech habang sinasabihan ang King of Curses ng don't move, habang bumupulot na naman ang panibagong katana at nilolaunch naman ang Thin Ice Breaker. Dahil dito ay napalipad niya sa kanyang atake si Ryomen Sukuna kung saan nag-aantay naman si Rika at binigyan ng isang napaka-solid na follow-up attack ang King of Curses. Nang dahil dito nagpatalsik-talsik na si Sukuna at ang dalawang katapat niya kanina ay nagpapatuloy pa rin ang paghabol sa kung saan siya tumalsik para ipagpatuloy ang Jump Kaisen. Subalit dito na nagsimula ang retaliation ng King of Curses. Ginamit niya na ang kanyang dismantle habang nagsesend ng napakaraming slashes sa way nitong si Yuta at ni Yuji na tinamo at na-receive nila directly. Habang si Rika naman ay sinipa niya sa muka na nagtangka sanang suntukin siya, subalit hinawakan niya ang kamay nito at dineployan nito ng cleave. Ito na naisip ni Ryomen Sukuna na kailangan niya talagang mahawakan ng mga taong ito o ang mga Jujutsu sorcerers na ito para mapatay ito at makapag-deal ng final blow. Hindi dahil sa humina na ang output ng kanyang cursed energy, kung hindi dahil napaka-tight at napakataas na ng kanilang defenses. Nasabi niya na ang nagdaan ng mga sorcerers before na nakalaban niya ay napakalakas na ng defenses to the point na kailangan nga niyang hawakan at ma-deploy ng cleave. Paano pa kaya ang dalawang ito na napakatigas na may reverse curse technique pa? Ikumpara din niya ang dalawang ito maging kay Ryu Ishiguro dahil kung si Ryu nga kinailangan niyang mahawakan para mapatay, mas matigas pa daw ang dalawang ito kumpara kay Ryu. Meaning talagang hindi lamang niya kailangan tong mahawakan, kailangang madilan niya talaga to ng isang fatal blow. Naisip ni Yuta na kung sakaling hindi nakalaban muna nitong si Sukuna si Gojo, maaring mapatay na sila nito right away kahit na mag-reverse curse technique sila dahil hindi sila nito pagbibigyan. Dahil kung ang nerfed na Sukuna nga na ito ay pinahihirapan pa sila, hindi nila kayang imaginein kung anong gagawin ni Sukuna sa kanila kung nasa magandang kondisyon to. Subalit kahit na ganun, ayaw nilang sayangin ng pagkakataon at ipinagpatuloy nila ang Jump Kaisen habang pinagtutulungan ng King of Curses. Dito ay nakadampot ng panibagong katana na naman si Yuta at nakopya niya naman ang curse technique nitong si Charles na nagbibigay sa kanya ng foresight na dahilan kung bakit naiwasan niya ang counter-attack na gagawin sana ni Sukuna habang siyang nagbibigay ng kanyang sariling counter-attack na isang suntok sa muka. Ipinagpatuloy nila ang barrage of attacks kay Sukuna ni Yuji at ni Yuta, subalit dito na nagsisimulang i-estimate or para bang mag-create ng isang solid na plano si Ryomen Sukuna. Binilang niya na ang lahat ng curse techniques na pwedeng gamitin itong si Yuta. Unang-una ay ang curse technique na ine-expect niya na inimbue ni Yuta Okutsu sa kanyang barrier na ang Jacob's Ladder ni Angel. Pangalawa ay ang space bending ni Uro Takako. Pangatlo ay ang clairvoyance or ang foresight na nanggaling kay Charles. Pang-apat ay ang cursed speech ni Inumaki at ang panglima ay ang pagsamo ng Shikigami ni Drew. Alam kong alam nyo din na napakadami pang curse techniques na pwedeng nakopya na ni Yuta na hindi lang alam nitong si Sukuna dahil hindi naman siya isang omniscient. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa perspective ng iba pang karakter sa kwento. Pumasok din sa isip ni Sukuna na maaaring nakopya din ni Yuta ang techniques na ginagamit ni Gojo, subalit naisip niya na imposible yon dahil kaya lamang yung gawin ng isang taong merong 6 eyes at merong infinity. Habang si Yuta naman ang tumatakbo sa isip ay kailangan niyang gumamit ng isang curse technique ay hindi niya pa nagagamit before kontra kay Sukuna para makapag-launch ng isang surprise attack at makapag-deal ng significant damage. Habang dumadampot ng isang katana na naman ay para bang may tumakbo sa kanyang isip na para bang nagkaroon siya ng isang light bulb idea. Agad na ginamit ni Yuta ang space bending technique ni Uro Takako sa space o sa gap na nasa gitna nilang dalawa ni Ryomen Sukuna at itinusok doon ang kanyang katana. Subalit nagawa na naman yung pigilan nitong si Sukuna. Pero nagulat na lamang si Sukuna nang magsalita si Yuta ng cleave at nagsimula lang magsilabasan ang mga cuts sa kanyang muka.
At sa huling panel naman na makita nating unti-unti nang naglalabasan ang mga cuts sa mukha ng King of Curses at unti-unti nang nagbabago ang emosyon ng kanyang mukha while having a realization na nakopya na pala ni Yuta ang kanyang curse technique. Dito na nagtatapos ang chapter habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing bitten by his own fangs. There will be no chapter breaks next week so you can expect na magpapatuloy ang bakbakan sa gitna ng 4 na karakter na ito. Kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on chapter 251, Spoilers and Leaks.